Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmono sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine. Good morning, Lakay. Good morning, Sister At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmono sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. The better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang Sa ating balikan mga kaibigan sa Rapido Hataw Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP! Oras! Eksakto en punto. 6:06. Balitang
makatotohanan, balita ang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ngayon ng Friday! Yay! Araw ng sweldo na ngayon, ha? Sweldo? Sweldo na ngayon sa maraming nga pala. sa government, ha? Sweldo na ngayon. Sweldo! Sa ulo ng ating ACS Balita. Pasahe sa eroplano bababa sa pagtatapos ng buwan. 12 pesos kada litrong discount sa PUVs magsisimula na bukas. Senate Leadership Fund. Tinawag ni Senador Ping Lacson na worst version ng pork barrel. 85 pesos wage hike sa Metro Manila, suspendido pa rin. Bagong estudyante ng De La Salle University patay. Nako. Matapos mahulog mula sa campus building sa Malate, Maynila. At bata sa Jensan patay matapos makagat ng aso na may rabies. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello world! Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. may konting ginhawa sa bulsa ng mga traveler sa pagtatapos ng Agosto dahil sa pagbaba ng fuel surcharge. Ito ay nangangahulugan na bahagyang bababa ang pamasahe sa eroplano matapos ibaba ng Civil Aeronautics Board sa level 12 ang passenger fuel surcharge mula August 16 hanggang 31. Ang fuel surcharge ay bahagi ng kabuuan presyo ng airline ticket at nakadepende sa galaw ng presyo ng jet fuel. Samantala, aarangkada na bukas, Agosto 15, ang 12 pesos per liter discount para sa mga PUV drivers. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, ang mga kwalipikadong benepisyaryo ay maaring makatipid ng hanggang 1,800 pesos kada linggo sa ilalim ng naturang fuel discount. Matatandang itinas ito sa 12 pesos mula sa dating 10 piso na subsidiya na unang ipinatupad noong Abril. Una nang sinabi ni Executive Secretary Ralph Recto na dinagdagan ng pamahalaan ng 2 piso ang nasabing fuel discount sa harap ng nararanasang krisis sa langis, bunsod ng nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Alas 6:10 ng umaga, sa mga mayor dyan na gising na, Mayor Wes Gatchalian, ang aga mo. Dahil daw nakamonitor sila at nagsuspindi pala sila ng klase kumbatsero. Dahil dito sa habagat, dyan sa Valenzuela, all levels, walang pasok. So ang Valenzuela ay kasama na sa mga nagsuspinde dito sa Metro Manila ng classes. Kasama na rin dyan ang Manila. Manila? Ang Manila ay kinder to senior high school, public and private. Ay, Marikina. Ang Marikina ay all levels, public and private. Ayun. Ang Malabon, yan, all levels. Ang Mandaluyong. Ang Mandaluyong ay preschool to senior high school. Kasama raw ang alternative learning system. Sa Pasig ay mula daycare hanggang senior high school. Kasama rin ang alternative learning system. At sa San Juan ay all levels. Sa Benguet, sa Atok, Benguet po ay preschool hanggang senior high school. At Bugyas ay hanggang elementarya. Pati pala sa Pangasinan, Kumbatsero, maraming mga bayan dyan ang walang pasok, kabilang ang Lingayen, Mangaldan, mga Taram. Sa Pampanga ay wala rin pasok, all levels sa Masantol, Candaba, Guagua, Sasmuan, Santo Tomas. Yan. Baka meron pa kayong mga ihahabol dyan, mga mayor.
okay lang kami, pwede kami mag-announce. Ang Quezon City ay wala dito, so may pasok. Oo. Sa Quezon City. Ang ulan kumbatsero ayaw na namang lumubay, ano? Pabugso-bugso eh. Oo. Basta mag-iingat po tayo. Yung mga bata naman na nasa daan ng paglalakbay, nasa daan ng paglalakbay dahil may pasok po kayo ngayon, mag-ingat kayo. Dapat ay kompleto sa gamit. Kapote, Ayan. payong. Ayan. Kung walang kapote, jacket. Kaya may jacket man lang na may hood. Yung yung bota. Bota, yan. Lalo ngayon, ang dami-daming mga nalileptospirosis. Basta mag-iingat po. Mga magulang, alam na nyo, kahit walang announcement, pero tingin nyo ay delikado sa inyong lugar o dadaanan ng inyong mga anak, kayo na magsuspindi ng klase ng mga anak ninyo. Ayan. Alam na ninyo. Oo, alam nyo na. Alam na this. Engineer Tony Nanggel, oras po natin, 6:12 ng umaga. Yan ang timing. Yan ang timing. Yo. May pasok ba sila? Sila Engineer Tony Nanggel ngayon? Meron, siyempre. Lalong meron. Dahil kailangan nila ng mga umbrella girls. Tinawag ni Senator Pamphilo Lacson na mas masahol pa sa pork barrel ang Leadership Fund. Ayon kay Lacson, maaaring maglagay ng insertion ang mga mambabatas bago at pagkatapos ang isinumiteng National Expenditure Program sa Kongreso. Nilinaw ng senador na hindi otomatikong masasabing misuse of public funds ang insertion. Pero maaari itong magbukas ng pagkakataon para maabuso at lustayin ng mga korap na politiko. Hindi dapat makitip ng fingers yung mga congressmen, mga senators sa budget preparation because that is within the domain of the executive down to the local levels, mga LGUs. Dapat walang pakialam. Ang pakialam ng congressmen and senators ito sa tinatawag na authorization phase, meaning legislation. Doon pwede mag-amend, aka insertion. Kasi kung doon pa lang sa NEP, naka-insert na, parang ito yung parang sabihin na natin, ito yung descendant ng pork barrel. We just outlawed way back in 2014, di ba? Outlawed na yan Ayun, tinan mo nga naman, yung pork barrel, di ba yan yung sinasabi natin, kinasuklaman natin. Magkano yung kinasuklaman natin nun? 75 million sa congressman at 200 sa mga senador. Ade nung sabi ng Supreme Court, unconstitutional yan. Ayan. Kaya ang nangyari, naging bilyon-bilyon. Napalitan ng bilyon-bilyon. Nag-evolve lang nag-transform lang ang corruption. Grabe. Tapos naging amendments, naging insertion. Ayan, Senator Ping Lacson ang nagsabi amendment aka insertion. O kaya wag na tayong mag-away sa semantics, ano? Kaya nga ginawa po ni Lacson ng pahayag isang araw matapos sabihin ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan sa Sandigan Bayan na lahat ng senador sa nakaraang kongreso ay nakatanggap ng 500 milyong piso mula sa Leadership Fund ng ahensya noong nakaraang taon. Paring itinanggi ni Lacson na nakinabang sila sa Leadership Fund. Ayan, yung Leadership Fund. Bago yan di ba? Wala namang tayong narinig na ganyan nung araw Walang ganun. Talaga naman, ang daming naiimbento. Yan, ganun. Para-paraan lang. Para-paraan lang talaga. Ng pagkakataon. Alas 6:15 ang ating oras. Maya pa ba kay Kongan mga kabalen? Gising na ba kayo? Tiniyak ni Senator J.V. Ejercito na hindi. Ano daw? Hindi. Niya papayagang magkaroon ng leadership fund sa panukalang 2027 national budget habang siya ang namumuno sa Senate Finance Committee. Ayon kay Senator J.V., walang ganitong pondo noong pamunuan ni Senate President Sherwin Gatchalian ng Finance Panel at hindi rin ito dapat na maipatupad muli. Kasunod ito ng pagbubunya ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan sa Sandigan Bayan na may tigli 500 milyong umanong allocations para sa mga senador noong 2024 sa ilalim ng Leadership Fund. Itinanggi naman ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na siya
ang humawak ng mga infrastructure project para sa mga senador noong siya ang Senate President. Alas 6:16 ng umaga, hindi daw po alam ng Pangulong Bongbong Marcos ang tungkol sa umanay leadership fund sa DPWH noong panahon ni dating Secretary Manny Bonoan. Itinanggi ng Malacanang na may alam ang Pangulo tungkol dito matapos ihayag ni Bonoan na bawat senador ay may nakalaang hindi bababa sa 500 milyong pisong infra projects. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Anteclair Castro, hindi sana pinayagan ng Pangulo ang naturang sistema kung alam niya ito. Alin ba yung unihom mo? Kung alam niya ito. Itinanggi rin ni Castro na may pagtatakip ang administrasyon at muling iginiit na mismo ang Pangulong Bongbong Marcos ang nag-utos ng malawakang investigasyon sa mga maanomalyang infra projects. Sinabi rin ng palasyo na natigil na ang umanay leadership fund ng maupo si DPWH Secretary Vince Dizon. Alas 6:17 ang ating oras. Maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan. Mata na kabaw, gising na. Suspendido pa rin sa isang bad news. Ayan. Suspendido pa rin ang pagpapatupad ng 85 pesos na aumento sa sahod sa mga minimum wage earners sa Metro Manila. Ito ay makaraang maglabas ng writ of preliminary injunction ang Pasig City Regional Trial Court kahapon. Injunction na pala inilagay. Kasabay ito ng pag-expire ng Temporary Restraining Order o TRO na unang inilabas kaugnay ng petisyong inihain ng Redicon Trading and Construction Corporation at R2 Builders Inc. laban yung sa Redicon, yung pala yung nag-asfalto sa Sa EDSA? Sa EDSA. Ganun ba? Yan mismo, tapos siya rin yung ayaw magpasweldo ng dagdag. Ng dagdag. Aba. Itong R2 Builders. Ano ito? Galit eh. Sila yung nagpetisyon kasi. Ang R2 Builders saka ito pong Redicon Trading. Sa 14 na pahinang kautusan ni Presiding Judge Mary Joyce Manungsong, ipinagutos nito ang pagpapatuloy ng suspension ng nasabing wage order at inatasan din ang mga petitioner na maglagak ng tig sa 10 billion ito? Oo. Hindi nga. Billion? 10 billion bond. Total, hinarang nila. Habang dinirinig ang kaso. 10 billion? 10 billion. So itong mga petitioners na to ay kailangang maglabas ng 10 billion. Kung naman yan, kumbachero, porsyento lang yan. May tinatawag na parang surety bond eh. Surety bond. Parang porsyento lang yan. May tawag dito. May garantor. May garantor ng 10 billion. Magbabayad lang ng si Reyes Romero sa si Redicon, magbabayad lang ng magkano yan. Ganun ba? Parang parte nung 10 billion. 10 billion. 10 billion. Pero pagka dumating ang panahong kailangan kumpiskahin yung band, bayad sila. Bayad yun. Naku, laki nun. Kasi sila ayaw nilang magbayad eh. Basta kami sa Katunyings, yung lahat ng mga taga Katunyings, mga empleyado ng Katunyings, kahit may TRO pa yan, kahit may injunction pa yan, tuloy ang wage increase ng mga minimum wage earners sa Katunyings. Tinan mo nga naman yan. Bukas yan, pag sweldo nyo, huwag kayong hihingi ngayon. Hindi pa sweldo ngayon. Bukas pa. Bukas pa. Ayos ha. Susunod! Dito boy! Ano ba nangyari dito? Babae pa pala to. Isang lady student ng De La Salle. Bago pa. Saklap naman yan. Ano kaya ito? Nahulog lang ba talaga ito? Kaya nga eh. Oo. Sana At bagong estudyante. Bagong estudyante. Ano kaya nangyari dyan? Hindi, pero mamaya, malalaman natin yan. Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita 621. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan!
With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mantsa. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo. Tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. God has helped us really develop that attitude of gratitude because we have so much to be thankful for. Being here in Canada. So we are here with MX3. I get to be so active in sports, but also doing this line of work. Even when we travel, when we bring MX3 with us, it's really helping us a lot. It's a must-have. Yeah. We never leave home without it. MX3 is our supplement of choice. Dito kami bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga istrukturang itinayo upang ipunin ang tubig ulan at runoff water mula sa kabundukan. Malaking tulong sa mga matataas na lupang sakahan. Tunghayan kung paano nabago ng Small Water Impounding Project ang buhay ng mga magsasaka mula sa dagdag na kabuhayan at mas mataas na kita. Paano nga ba napapalakas ang ani at cropping intensity at napapalawak ang uri ng pananim sa tulong ng SWIP? Abangan yan sa Masaganang Pinas Season 2 sa DZRH ngayong Sabado, August 15, alas 10:30 hanggang alas 11:30 ng umaga. Tayo na sa Masaganang Pinas. Ngayong ika-87 taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo ay isa. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi, hi, hi! Maganda morning! Ano bang araw today, kumbachero? Aba, today is Laundry Day Friday! Yoo-hoo! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit madya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride.
Pride, all you need is pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Hoy, unahin nga nating ipaalala sa mga taga-barangay 673 Paco Market. Sa Paco Market mismo, sa palengke. Sa may Paco, Maynila, nandun po ang ating malakas promo team kasama ang Charm Fabcon Purple Eternity. Ayan, sa Paco Market. Yan. Sir Kevin Bariga, alam mo na kung saan nang pupuntahan para manalo ka, ha? Si Kevin naka Harley Davidson yan, pero gustong manalo sa malakas promo natin. Dapat lang. Iba kasi yun iba dating nun. Siyempre sa dinami-dami ng nilalang sa mundo. Ikaw yung ikaw ang mananalo. pinalad. Talaga. At dapat daw dahil kahit maulang umaga ay magbe-birthday pa rin itong si May Guerrero. May. Happy birthday, ha? May kahapon naman ang nag-birthday ay si MCS. Si MCS. Si MCS. Si Caroline. Si Officer. Officer. Ate Caroline Taberna. Ate Care. Happy birthday. Kaya pala sarado immigration kahapon. Ganun ba? Oo. Birthday pala ni Ate Care. Ka-birthday din pala niya si Immigration Commissioner Anthony Viado. Ganun Oo, ba? magka-birthday pala kayo, ha? Viado. Bakit kayo nagkasundo ng birthday? Ayan. At happy birthday today kay Senator Mark Villar. Senator, pinsan! Tahimik yan, kumbadero. Tahimik ka lang, ha? Mark Villar. Happy birthday, Senator Mark Villar. At baka tinatanong mo, Senator Mark, kung ano ang ating word of the day. Ang ating word of the day ay unlimited. Ay, pang kay Senator Mark Villar nga yan. Unlimited. Ay, siyempre naman. Senator Mark, naalala ko tuloy yung salin ni Senator Mark Villar. Billion Unlimited saka talagang alam mong mayaman siya. Ma'am Avic, Marillo, kumusta ba? Laban tayo dyan. Lalo ngayon, mamaya pala, i-discuss natin yung walang gutom program. Marami na raw ang hindi gutom sa ating bansa. Pero sabi ni Jeric, hindi, gutom ako. Sabi ni Mother, ako, gutom din ako. Kami bahala sa iyo. Ayun. ACS Balita. Alas 6:29 na umaga. Ito na po yung nakalulungkot na balita. Isang estudyante ng De La Salle University ang nasawi matapos mahulog mula sa kanilang campus building sa Malate, Maynila. Sa isang FB post ng DLSU, kinumpirma ng pamunuan ng universidad ang insidente. Ngunit, tumangging pangalanan ang biktima na isang 18 anyos na babae na nanunuluyan sa female athletes dormitory ng universidad. Sa investigasyon ng Manila Police District, nabatid na naganap ang insidente kahapon ng tanghali sa 10th floor ng gusali sa tabi ng Enrique Razon Sports Complex sa Malate. Isang concerned citizen ang nakakita sa biktima habang nakahiga sa gilid ng LEDs o pasimano ng bintana bago ito gumulong at bumagsak. Ay sus, Marios. Humiga sa may pasimano. Umapila ang DLSU sa publiko na iwasang magbigay ng mga pahayag na makadaragdag sa dalamhati ng pamilya ng biktima. Talaga. Bilang respeto na rin sa estudyante at sa privacy ng kanyang pamilya. So kung tumutuloy ito sa athletes dorm, kumbachero, dalawang bagay ito. Atleta talaga to kasi athletes dorm kasi may mga kumbachero, may mga athlete scholars di ba? Kaya sila napasok sa school na yan dahil sila'y atleta, may scholarship. Yun yung isa. Pangalawa, baka taga-probinsya yan, kumbachero. Kaya lang, puro tayo espekulasyon dahil ganito lang yung detalye yung nalaman natin. But we respect the privacy para sa pamilya. Isang masaklap na pangyayari. Kahit hindi tayo ang magulang ng bata. Talaga. Parang tayo ang nasaktan sa pangyayari. Sinabi mo pa, nakikiramay po kami sa pamilya nitong batang ito. Alas 6:31 ang ating oras sa isa pang masaklap na balita. Patay ang isang 4 na taong gulang na batang lalaki matapos makagat ng aso
na pinaniniwala ang may rabies. Ito po yung nangyari dyan sa General Santos City. Batay sa report, nasawi ang biktima habang mahigit isang buwan mula nang mangyari ang insidente o mula nang ito'y makagat ng aso. Ayon sa magulang ng biktima, agad nilang dinala sa ospital ang bata noong araw ding yon, kung saan nilinis at tinahi ang mga sugat nito sa mukha at tenga at tinurukan din siya ng anti-tetanus vaccine. Kinabukasan ay binigyan naman ito ng unang dose ng anti-rabies vaccine at nasundan pa ng ikalawang dose. Ngunit pagkatapos ng third dose ay unti-unti nang nakitaan ng senyales ng infection mula sa rabies ang kanilang anak. Ito kahit na-injection ano kumbatsero? Oo, ganun pala yun. Paliwanag naman ng pamunuan ng ospital, hindi na nakaabot ang biktima sa ika-4 na dose ng bakuna dahil malapit sa ulo ang tinamo nitong sugat na anila ay nasa category 3 na. Sinamahan ni Vice President Sara Duterte ang kanyang kapatid na si Davao City Congressman Paulo Duterte sa pagdalo nito sa pagdinig sa Regional Trial Court Branch 52 sa Davao City. Inihain ng negosyanteng si Criston John Patria ang reklamo laban sa kongresista kaugnay ng insidente sa gastropub noong February 23, 2025. Ito yung Jeric, ito yung di ba? Yung sa loob ng pub yung may ginulpe. May mga bodyguard. May mga bodyguard si Pulong. Hindi ko na maalala yung kwento na to. Parang ganun, di ba? Ano ba yan? Yung may gaubo. Oo. Tapos yung tinutukan ng... yung ginulpi na, tapos tinutukan pa ng kutsilyo. Nakita sa CCTV. Oo, nakita sa CCTV. Si Congressman Pulong ba talaga yon yung nasa CCTV? Yun ang sabi ng mga lumabas mo una. So yun. So yung... Ayan o. Ayan o. Yan po yun eh. Ayan, humihingi ng dispensa yung... Ayan. Yan po yun eh. Si Pulong yung sa kaliwang side. Tapos ito yung mga bodyguard. Nakapaligid. Ayun, hinedbat. Oo. Hinedbat, yan po yun. Yan nga yun. Takot na takot naman itong... talaga, sino hindi matatakot dyan? Sa laki ni Pulong, tapos may mga kasama pa. Ano yung nasa hawak sa likod niya? Parang may hawak nga eh. Patalim? May patalim ba? Parang meron ba ditong patalim kasama dun sa testimonya? Hindi verified yung kung patalim. Ayun. Madaling araw na to kung ba't ayun, meron. May hawak. Oo nga, may hawak nga. Ayun, ito, may hawak eh. Ay, may patalim nga. May patalim nga, kita. Iniunday na gano'n, pero yung puluhan ang tinama. Hindi yung talim. Intindi nun, ano? Takot uli ako Natakot uli ako para doon sa tao. Para sa tao, siguro akala niya katapusan na niya yun eh. Totoo yun eh. Kahit na ikaw si Ching Chong Chai, batang-bata. may hawak na patalim, tapos nakapaligid yung mga bodyguard. Paano ka makakapalag nun? Diba? Kahit si Ramon Zamora ka pa. O si Trovador Ramos ka. Marunong ka mag-trahma. Isipin mo, kung one-on-one, baka sakaling lumabang ka pa eh. Kahit may patalim pa yun eh. Pero yung alam mong nakapaligid sa'yo, yayariin ka. At or makawala ka man dun sa first layer. Yung kung si Trovador Ramos lang yun, tapos dumikit ng ganon, may patalim. Laglag na yung patalim niya. Laglag na yung patalim niya. Kapag ikaw may patalim at mananaksa ka, huwag kang didikit na ganon. Masyadong malapit eh. Yun ang pagkukulang mo. Kung Pulong, medyo sa susunod, layo ka ng konti. Ang ibig lang sabihin nun, talagang hinaharas mo lang, tinatakot mo lang yun.
mukhang wala ka namang in fairness to kay Kong Pulong. Pulong, Wala naman siyang intensyong undayan na saksak. Inundayan niya kung puluhan nga. Puluhan lang. Talagang Puluhan lang. tinatakot. Pulong, kaya nga Pulong ang pangalan. Yun pala. Pulunghan. Puluhan lang ang itinama. Hindi, totoo ka daw, Kabachero. Parang wala talagang intensyong saksakin. Saksakin, kundi takutin lang. Nagtagumpay siya doon. Takot na takot. Takot. Ito pong negosyanteng si Criston John Patria ang naghain ng reklamo. Ang tagal na nito, pero ngayon lang ang trial. February 23, 2025. Isa't kalahating taon na to. At anong kaso ang ipinail niya? Yun, dapat wala bang nakalagay sa balita kung anong kaso? Ano ba to? Attempted murder? O attempted homicide? O grave threats lang? Grave threats? Grave threats din. Uy, it's a tie. It's a tie. Hindi, kasi sinamahan siya ni VP Sara eh. Sinamahan ni VP Sara si Congressman Pulong doon sa pagdinig sa Davao RTC. Sa isang pahayag, sinabi ng tanggapan ni Congressman Pulong na nananatiling matatag ang kanilang pamilya sa kabila ng kinakaharap nilang laban. Para sa kongresista, sinamahan siya ni VP Sara hindi bilang Vice Presidente, kundi bilang nakababatang kapatid. Suporta. Moral support. Parang nangyayari yan sa mga iba-ibang pamilya. Tol. Bahala sa'yo. Kamagalala. Kaya mo yan, tol. Mga gano'n. Kaya mo yan, tol. Pero yung pag sinabi mo, ako bahala sa'yo. Kaya mo yan, tol. Asan ba yung patalim natin dyan? Ako muna hahawak. Pero ito siguro maging lesson din kay Congressman Pulong eh. Ewan ko lang kung nakikinig siya sa mga ganitong klase ng unsolicited advice, you know. Pagka ikaw nasa public place, alam naman na po naming matatapang kayo eh. Hindi na kailangan ipakita pang matapang kayo. Pero ito, ang amin pong advice, una, kung magagawa po ninyo, na maaga kayo matulog. Maaga po kayo matulog. Huwag na kayo standby sa mga pub na ganyan. Mga pubs. Kabaret na ganyan. Kapag ka nakainom, lalo tumatapang. Ayan, lalo pa pag nakainom pa. At lalo na pag marami kang kasama. Di ba? Nakakatapang kaya yun. Talaga. Nakakatapang talaga yun. Kahit nga dati kang duwag pero pag may kasama ka sa aso lang Diba? May mga napapanood akong video talaga. Kapag malayo sa amo, binabatok-batukan nung isang pero kapag ando na yung amo niya galit na galit. Tapang. Aso pa lang yun. At ang pinakahuling payo ko, ito yung pinakahuling payo ko, tiyakin nyo na walang CCTV. Ayan. Kasi total naman kung talaga hindi kayo maawat sa ganyan. Tiyakin nyo wala. Kasi ito paano mo i-deny ito? Talaga. Hindi mo na pwedeng sabihin AI yan. O kaya spliced or edited. Hindi. At hindi, may isa para tayong pahabol pa. Kasi meron ding dalawang klase ng tapang yung isang talagang tapang ng dibdib talaga. May ganun talaga ng loob. At tatandaan niyo, meron pa isang klase ng tapang. Ano pa yan? Tapang ng hiya. Uy, medyo ko yun. Kakaibang tapang yun. Dalawang klase yan, tapang. Alin ka ba doon? Tapang ng dibdib, tapang ng loob, o tapang ng hiya? Medyo mabigat yan. Mabigat yung sinabi. Medyo matapang yung pagkakasabi mo. Hindi, nagbibigay lang tayo ng dalawang description o option ng tapang. Kasi merong iba talaga gusto ipinapakita ang tapang nila. Tama. Sugod ng sugod. Tapang. Pero kailangan pagka matapang ka, strategic ka din. Ayun na nga, doon nga papasok yung isang klase ng tapang na baka naman puro tapang ng hiya na lang yung ginagawa mo at hindi na talaga tapang ng dibdib. Kailangan talaga iisipin kasi yung bawat ginagawa, lalo pagka opisyal ng gobyerno, Kabachero. Lalo na. Pagka opisyal ka ng gobyerno, kailangan maisip mo na hindi lang yung persona mo bilang isang tao, bilang isang Duterte, bilang isang matapang na tao, kundi yung responsibility mo bilang opisyal ng gobyerno. Yung opisinang inire-represent mo. Pero ba't tayo pa yun ng payo? Diba sabi nga public office is a public trust. Public officers and employees must at all
times Be accountable to the people. Yun po yun. Yung at all times. At all times. Hindi Accountable pwedeng- to the people. Yun Hindi po yung, gabi na eh. madaling araw na. Day off ko na ngayon eh. Pero sino ba naman tayo? Ba't pa tayo payo ng payo? Oo nga, ano? Oo, wala kasi. Oo nga, ano? Wala pa kasi si Het eh. Hindi natin naalala yung commercial. Naghatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Uy! Nabanggit mo si Het? Talaga namang si Iba Het. talaga, iba tinatanghali na ngayon si Het. Siyempre naman. Siyempre. Mother, bakit ba tinatanghali na ngayon si Het? Bakit? Aha. Sabi nga ni Congressman Angelo Palmones, Kuya Angel kanina, ngayon daw ay buwan ng wika. Buwan ng wika. Oo nga, Agosto. Buwan ng wika. Kaya ito ang ating isang bibigasin para kay pag-ibig na makapangyarihan. Pag nasok sa puso ni numan. Ano? Hahamakin ang lahat kahit na tag-ulan. Ayun. Masunod ka lamang. Aha, talaga naman. Masunod ka Kaya lamang. pala tinatanghali na si Het. Nakakalimutan ng commercial natin. Ayan, ay, salamat naman. Oras mo natin. Aji, ahya, Mr. Jalong Tang, Lakyam, Shop Dihon, 6:42 ng umaga. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. EO Executive Optical for state-of-the-art facilities, expert eye care.